Ito ang pinakabagong adventure scooter ng Bristol, ang ADX 160. Gaano nga ba kaganda ang motor na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Ito ang pinakabagong Bristol ADX 160. Makikita pa lang natin dito sa kanyang body and design mga ka-LM na talagang napakamaskulado ng adventure scooter na ito. At very attractive talaga itong pagkaka-design nitong kanyang headlight. Ayan mga ka-LM, makikita nyo naman napakahaba nito. Naka-emboss tong part na to. At the same time, ito po is very attractive kasi nga po umaagaw sa ating atensyon. Dahil napakaganda po itong pagkaka-design nitong kanyang daytime running light. Anyway mga ka-LM, included na po pala rito yung kanyang turn signals. Kaya good thing yan kasi hindi siya kagaya ng mga ibang adventure scooter na nakalabas po yung kanilang mga turn signals. At the same time, ang pinakamaganda rito is naka-projector lamp po pagdating sa kanyang main light. Ayan oh. So makikita naman natin mga ka-LM. Napakaganda niyan. At the same time, yung buga ng ilaw niya napakaliwanag. And then makikita naman natin dito sa harap mga ka-LM na nagkaroon po siya rito ng two-tone color combination. So matte black po itong part na to. And then dito po sa ibaba. And then makikita naman natin na napakaganda nung pagkakaroon niya dito ng V-shape design. Ayan o. And then glossy white finish naman to mga ka-LM. Parang metallic yung kanyang kulay. And then ang kagandahan niyan mga ka-LM, ang center of attraction dito sa ating Bristol ADX 160, mayroon po itong adjustable na windshield. Ayan o. Napakaganda rin itong kanyang windshield. So ito po, nagkaroon po siya rito ng cutaway design na parang kung inyong titignan mga ka-LM is para siyang kalasag ng mga kawal. So anyway, ito po yung kanyang kalasag pagdating naman sa hangin. So nakakapagbigay naman po ito ng better aerodynamics experience habang ikaw ay nagdadrive. And then dito naman po sa gitna, may makikita tayo dito na Bristol. Ayan o, Bristol. So white color naman po yan. And then mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover. Dito makikita natin mga ka-LM, so napakaganda ng kanyang color combination dito. So itong part na to is parang windlet. So black color po ito na matte and then glossy white dito. And then may makikita po tayo rito na Bristol. So ito po 3D emblem to mga ka-LM, chrome color. So talagang napakaganda nito. At the same time, mapunta naman po tayo dito sa kanyang front fender. So glossy white pa rin, parang mayroong pagka-metallic. Ang ganda rin ng pagkaka-design. Nagkaroon po sila dito ng mga lines, grades. At the same time, dito po may makikita po tayo rito na nakalagay is ABS. So ang kagandahan po nitong ating Bristol mga ka-LM is equipped na po siya ng anti-lock braking system. So ang kagandahan po nito pagdating po sa mga sudden stop or sudden brakes, nothing to worry about. Kasi nga po hindi po maglalak ang ating mga preno sa harap at likod. So yun ang kagandahan nito. So very safe po to pagdating po sa mga sudden stop dahil nakakapagbigay po ang ABS ng smooth na braking system. And then pagdating naman po rito sa kanyang rotor disc brake, equipped po ito ng Flower rotor disc brake. Ayan o, napakaganda mga LM. And then meron po itong two-pot caliper. So parang gray color naman yung kanilang nilagay rito. At the same time, pinakamaganda rito, naka-inverted telescopic fork mga ka-LM. Ito talagang agaw pansin kasi nga gold color yung kanilang nilagay rito, no? Parang yayamanin. At the same time, chrome color tong part na to. Sa gitna at sa baba naman, ito po ay matte black. At pagdating naman po dito sa kanyang rim set, ayun o, napakaganda rin itong kanyang rim mga ka-LM, oh. Kasi kung mapapansin nyo, alloy po to, tas nagkaroon po siya rito ng parang poste. And then dito po siya nakadikit yung ating mga spoke. Ayan o, so stainless steel yan. So anyway mga ka-LM, ito pong mga sukat ng gulong dito po sa harap, ito po ay mayroong 110 by 80-14. At ito po ay CST tires. And then, napakaganda nitong kanyang built-in na gulong dito sa harap at likod. Dahil makikita natin na ito po ay equipped with semi-dual purpose pattern tires. So ito po, out of casa, pwede na po natin agad gamitin pang on and off-road condition. Dahil nga po, napakaganda na po nitong kanyang stock na gulong. And then, mapunta naman po tayo dito sa taas. Titignan naman po natin itong kanyang meter panel display. Anyway mga ka-LM, ito pala ay equipped with keyless. Hintayin lang po natin na magbukas itong kanyang meter panel display. Yan o, very colorful mga ka-LM. Syempre, ito colored na po yan, unlike the others po na black and white. So dito naman po sa kanyang meter panel display na digital, makikita po natin ang kanyang odometer. Nandito naman ang kanyang speedometer at ang kanyang fuel gauge, at the same time yung coolant.
Nandirito naman po yung ating temperature. And then, meron din po tayo itong engine check warning. At the same time, yung ating ABS. And then, meron po tayong makikita na 3 selector dito sa baba. So, ito po yung kanyang mode. Ayan. So, meron po tayong 2 modes. Anyway, ang pinaka-advantage nito mga ka-LM pagdating sa connection, wireless connectivity, is meron po itong mirroring. So, ito po pwede nyong i-connect sa inyong mga gadgets like laptop, cellphone, tablet, diba? Anything po na pwede nating i-mirror dito sa ating screen display. So lahat po ng mga activity na ginagamit nyo or ginagawa nyo sa inyong mobile phone or gadgets ay magdi-display po rito. Just for example, nanonood kayo ng movie, so yun po yung magdi-display rito. So yun yung kanyang advantage. So napakagandang specifications para sa isang scooter dahil nga pwede ka nang mag-transfer ng mga activities mo dito po sa kanyang screen display. And then meron naman po ditong dalawang selector na makikita. Well, ginagamit lang naman yan pag mag-a-adjust po tayo ng time like that. Mapunta naman tayo dito sa kanyang mga button. Ayan, kitang-kita naman natin mga ka-LM, oh. Mayroong ilaw itong kanyang mga buton. Napakaganda. Talagang very attractive at the same time talagang premium looks yung datingan. So dito naman meron tayong passing switch. Ayan, oh. Makikita nyo naman mga LM nagpa-pass switch. And then nandirito naman itong kanyang high beam and low beam. Ang kanyang hazard. Yan, oh. Hazard. Yun. Napakaganda ng kanyang hazard, oh. Included na po rito itong kanyang turn signals. Kaya kung mapapansin nyo kapag nag-hazard po kayo ay umiilaw na po mismo dun sa loob. Ayan, oh. Yan yung kanyang hazard. And then ito naman po yung ating turn signal selector. So tanggalin natin ang hazard. Turn signal selector naman, dito tayo sa left. Yun, oh. Diba? Try natin sa right. Yun, sa right naman, oh, diba? Napakaganda ng mga function nitong kanyang mga button. At the same time, dito natin makikita itong kanyang horn. Pakinggan natin. Uy, napakalakas. Dito naman po sa kabila, nandirito naman yung kanyang auto stop start system or yung in short, ito po yung tinatawag ng iba na idling stop system. So ang kagandahan naman po nito mga ka-LM, kapag ikaw naman po ay naipit sa traffic at huminto ng bahagya sa loob po ng 3 to 5 seconds ay automatic pong mamamatay ang engine ng ating Bristol ADX 160. At kapag ikaw na po ay mag-move forward, syempre activate mo lang po yung inyong throttle at agad pong magbubukas ang ating engine. So sa ganitong paraan po, ang auto stop start system or idling stop system ay nakakapagbigay po ito ng more efficient sa ating fuel. At the same time, bukod sa nakakasave tayo ng fuel, is lesser emission din po yung kaya niyang ibigay. The same time, mapunta naman po tayo dito sa kanyang glove box. Ayan, so ito po yung kanyang glove box mga ka-LM. So gray color naman to. Ang ganda rin ng pagkaka-finish. Ngayon, ipupush lang po natin yan. And then yan, nagbukas na siya mga ka-LM. O, kitang-kita nyo naman, oh. Napakaluwag din mga ka-LM. Pwede tayong maglagay rito ng cellphone or especially yung ating mga gloves. And then may makikita naman po tayo rito na USB charging port. Ayan, oh. So nakailaw po na red. So USB type A po yung ating makikita rito. So para naman po sa mga kababayan natin na mahilig mag long rides, 'di ba? Nothing to worry about kapag nalubat ang inyong mobile phone dahil pwede po kayong mag-recharge anytime anywhere. Pagdating naman po rito sa kanyang ignition, ang kagandaan nito mga ka-LM is equipped na po siya ng keyless system. Kaya kung mapapansin natin, nandirito po yung kanyang selector and then nandirito naman po yung kanyang button para sa fuel and seat. So, nandirito po yung ating remote. Makikita naman natin. Ayan, oh. Pa-remote ka na lang. Para ka na lang nanonood ng TV. Diba? Effortless na po yung pag-activate ng ating scooter. At mapunta naman tayo dito sa kanyang fuel tank. Anyway, mga ka-LM, nandirito po yung kanyang fuel cap sa gitna. And then, gray color naman po to na glossy. And then, bago natin yung buksan, syempre, sisilik muna natin siya rito sa kanyang seat and fuel. And then, just press po natin itong kanyang fuel para magbukas. Ayun. So ito po yung kanyang fuel cap. Ayan, black color naman po siya. Ang kagandahan po ng ating ADX 160 mga ka-LM ay mayroon po itong fuel tank capacity na 11 liters. Grabe mga ka-LM. Napakalaki nun. At mayroon din naman po itong fuel consumption na 43 km per liter. So napakalayo talaga ng mapupuntahan mo mga ka-LM. 11 liters. Tapos 43 km per liter, di ba? At mapunta naman tayo dito sa kanyang footrest.
Pagdating dito sa kanyang footrest mga ka-LM, napakaganda rin ng pagkakadesign ng kanyang rubber cover dito. At the same time, enough din naman yung space para sa ating foot. At mayroon din po itong footrest extension. And then napakaganda rin ng pagkakadesign nitong kanyang side cover. Dahil kung mapapansin nyo mga ka-LM, nagkaroon po ito ng 4-tone color combination. So 4 po iba't ibang kulay yung mga makikita natin dito. So ito pong part na to is glossy white, no? Ito parang glossy silver, the same time parang carbon finish na matte black, at the same time matte black po rito. And then nagkaroon po dito ng design na parang sabihin na lang natin parang diamond square type, pero yung kulay nito is chrome color, kaya talagang very attractive kasi nandirito po siya sa gitna. Naka-emboss tong part na to, and then nagkaroon pa po siya ng additional design dito. And then syempre sasakyan natin yan para makita natin kung gaano nga ba kalapad itong kanyang footrest. Ayan, so makikita naman natin, enough naman siya, pwede. At the same time, kapag ikaw po ay bumabiyahe ng malayo at medyo nangangalay yung ating mga paa, mayroon po tayo ritong footrest extension. Ayan. So, pwede po netong ma-reduce yung pangangalay ng ating paa habang nasa malayong biyahe. At ang atin pong Bristol ADX 160 ay mayroon pong 790mm na seat height. Ngayon naman mga ka-LM ay siyempre susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano po ito kataas. Anyway, my height is just around 5'6". So makikita nyo naman mga ka-LM, medyo steep toe tayo pero carry naman. Kayang-kaya pa naman natin. So very comfortable din para sa mga 5'6" in height. At para naman po sa mga kababayan natin na hindi masyadong katangkaran, maaari naman po tayong magpa-adjust ng atin pong mga suspension. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang side cover. So napakalaki nitong kanyang side cover dito mga ka-LM. Dahil kung mapapansin nyo, naka-emboss tong part na to, and then para siyang nagkaroon ng diamond shape dito. And then dito po may makikita tayo na ADX, yung X po rito sa gitna is gold color. So ang ganda ng pagkaka-color combination yan. And then chrome color din po ito. And then may nakalagay rito na 160. So 3D emblem po yan, no? Napakaganda niyang pagmasdan. And then dito naman po natin makikita itong kanyang pillion step para sa ating back rider. So nagkaroon po rito ng space na kung saan pag binalik natin ay hindi po natin masyadong pansin na ito pala ay part ng kanyang pillion step. At pagdating din po rito sa kanyang side stand, ang kagandahan nito mga ka-LM ay equip na rin po ito ng side stand engine cut-off switch, na kung saan kapag naka-engage po itong ating side stand ay hindi po tatakbo or mag-a-activate itong ating scooter. Sa ganung paraan ay maiiwasan po natin ang disgrasya na pwedeng idulot ng side stand kapag naka-engage ito. And then dito po natin matatagpuan itong kanyang center stand. Pagdating naman po rito sa kanyang engine, ayun, napakamaskulado ng pagkaka-design nitong kanyang engine. So itong cover na to, matte black color. At the same time, ito is parang glossy finish. And then parang nagkaroon siya ng X design dito. And then ito naman po yung kanyang air filter. So napakaganda rin, no? Diba? Mayroong windlet dito, at the same time may nakalagay po rito na Bristol in white color. At pagdating naman po dito sa likuran, ito po ay equipped with dual subtank shock absorber. At talagang napaka-attractive nitong kulay ng kanyang subtank mga ka-LM kasi gold color to, and then nagkaroon po siya dito ng silver. At the same time itong kanyang coil spring is black color. So ang ganda ng kanyang color combination. At the same time, ang subtank shock absorber mga ka-LM ay nakakapagbigay ng smooth na bouncing performance. At mapunta naman tayo dito sa kanyang grab bar. Ayan o, napakaganda rin ang pagkaka-design ng kanyang grab bar. At wag ka mga ka-LM, ito po ay meron ng built-in na pwede nating paglagyan ng ating top box. So straight out from casa, pwede na po tayo agad maglagay ng top box rito. Dito naman po sa ibaba, dito natin makikita itong kanyang taillight. Ayan, so napakaganda rin ang pagkaka-design ng kanyang taillight mga ka-LM. So wala siyang kagaya sa talagang stand-alone yung design nitong ating Bristol ADX 160. So LED light na po yung kanyang ginagamit dyan. At dito naman po sa kanyang rear fender, ang ganda rin ang pagkaka-design. So dito natin makikita itong kanyang turn signals. So LED type na rin po yung mga yan. Mayroon din po ritong light reflector sa gitna. At the same time, meron na din po itong plate light. At dito naman po yung nagsisilbing kanyang plate holder na kung saan ay pwede nating paglagyan ng ating plate. At mapunta naman po tayo dito sa kanyang braking system dito sa likod. Ito po ay equipped with rotor disc brake. And then, equip po ito ng single pot caliper na parang gray color yung kanilang ginamit rito. At pagdating naman po sa mga sukat ng gulong, dito po sa likod, dito po ay mayroong 130/70-13. CST tires pa rin yung ginamit dito mga ka-LM. Naka semi-dual purpose pattern tires. At pagdating naman dito sa kanyang exhaust pipe, very attractive. Makikita natin na talagang ang ganda ng pagkakadesenyo nitong kanyang exhaust pipe. Yung kanyang tip mga ka-LM is matte black. Ganon din po itong kanyang cover dito, matte black din.
And then ito po is parang chrome color itong kanyang heat protection guard. At nandito naman po itong kanyang radiator cover. So meaning to say, ang motor na ito ay equipped with liquid cooling system. So ang advantage po nito mga ka-LM pagdating po sa mga babaran, maghapon magdamag sa gitna ng biyahe ay talagang maaasahan. And then mapunta naman po tayo rito sa kanyang upuan. Ang ganda nitong kanyang upuan mga ka-LM, parang leather type. And then, nagkaroon po rito ng partition para po sa ating back rider, the same time yung ating rider. And then, dual tone color combination yung kanyang kulay mga ka-LM. So, ito po is gray and then dark gray dito. And then, yung tahi niya mga ka-LM, it gives premium feels, no? Parang premium looks yung datingan. The same time, napakalambot kaya yung comfortability is nandirito. Ngayon naman ay bubuksan natin itong kanyang upuan para naman makita po natin itong kanyang underseat compartment. So anyway, nakatapat naman po ito sa set and fuel. Just press lang po natin itong set. Ayan, so nag-click na po siya. Bukas na po itong ating underseat compartment. Ayan, napakalawak. At ang kagandahan nitong kanyang underseat compartment mga ka-LM is mas mahaba, mas malapad at mas malalim. So mas marami po tayong mailalagay dito ng mga personal belongings. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang ating Bristol ADX ay meron pong 155.6 cubic centimeter engine displacement. Naka-liquid cooled single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valve. At nakakapagbigay naman po ito ng maximum power na 10 kW at 8,500 RPM. Habang nakakapag-provide naman po ito ng 14 Nm of torque at 5,500 RPM. At ang presyo ng ating Bristol ADX 160 ay nagkakahalaga po ng 178,000 pesos. At since naka-promo po sila, mayroon po itong introductory price na 158,000 pesos pagdating sa cash payment. At kung balak mo namang pong kumuha ng hulugan, ay kailangan mo lang pong mag-down payment ng 35,600 pesos. At pagdating naman po sa kanyang monthly installment, ito po ay mayroong 6,648 pesos sa loob ng 3 taon. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng ating pinakabagong adventure scooter, ay maaari nyo po silang bisitahin dito po sa Bristol, Dagupan, Pangasinan. At ito po ang kanilang contact number na maaari nyong tawagan para po sa lahat ng inyong mga inquiries. At ang kanila pong operation time dito kung gusto nyo pong magpunta directly, ito po ay starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.